In this video, may bago na naman pong loan up na ating pag-uusapan, sisilipin at susubukan ngayon. Yes po, bagong usbong na naman po na loan up ito. At alam nyo naman kapag mga bagong loan up, kung pinapasok natin yan, tinatry po natin yan for your awareness. Which is promising siya guys ha, kasi nakalagay pa dito na downloadable to siya sa App Store at saka sa Google Play Store. Pero kasi itong pinopromote ng bagong loan up na ito, na tinatawag nga po na cash spring, mabilis cash, loan, cash in a flash daw siya. May halaga nga po ng pautang hanggang 30,000 pesos. So usually medyo nakaka-legit yung mga ganitong mga loan amount lang na hindi gaanong kataasan. Nakalagay nga po dito, fast cash after 30,000 pesos daw. And then ito daw po yung mga projected po na loan amount po nila. Sa 10,000 pesos, 10,810 daw yung repayment loan amount niya. So ang baba, di ba? Ang baba ng interest rate niya dito according to their ads ha. Pero hindi po talaga natatapos dyan kasi alam nyo naman kapag mga ganito, usually po promotion lang nila. Ang engage lang talaga nila sa mga tao to download this app. Kaya nga po sabi niya dito, diba, downloadable daw siya sa App Store at sa Play Store. So, tinry ko po siyang i-access sa Play Store. Pero wala po siya, hindi po siya visible doon. And in-access ko po siya sa aking App Store. And nakita ko po doon is nandoon po itong loan app po na ito. Which is this loan services daw po provided by Cash Spring Up or authorized by Philippine Raw Financing Corporation, which is SEC registered po ito. So legit na naka-registered siya. Pero ang under niya po is pesos.ph loan up, which is na-feature ko na rin siya sa inyo. So hindi pa po nakalagay doon si Cash Spring loan up. But I don't know soon ko ilalagay nila. But again, ang daming SEC registered po ngayon ng mga loan up. Pero ang dami ring hindi okay yung interest rate. Hindi po talaga totally maaasahan. Ganun pa man, i-share ko pa din po sa inyo. Papasukin ko pa rin po itong app na to. Itatry ko pa rin po ito for your sake. Kaya huwag niyo po munang i-download. Ako po munang magta-try. Tingnan niyo po muna yung process of application at kung magkano po yung interest rates niya. And then i-assess niyo po kung bet niyo pa rin mag-apply dito. But for now, ako muna yung mag-try. So I'll download the app. And then let me open the app. So next lang po tayo dito. And then may mag-pop up dito about the permission or the consent po. So allow lang po natin yan para mapasok natin yung app. Which is nag-o-offer po pala siya ng up to 80,000 pesos. So, kanina po sa ads niya, di ba ang pinaproject niya na nagpapautang ko po siya ng up to 30,000 pesos. So dito po mismo sa app niya up to 80,000 pesos na. Well anyways, wala namang masyadong ganap dito sa dashboard niya. Click lang po natin tong apply. And then here po we need to provide our mobile phone number and then get code for verification code, no? Enter lang po natin yan and then mag-login po tayo. So here po we need to complete their application process, their certification condition. So ito na naman tayo sa wrong spelling ng certification. Dapat certification kasi system generated. Ito medyo red flag kapag ganito. But anyways, itutuloy ko pa din. I need to complete daw the application process. Kailangan ko daw mag-undergo ng certificate information, personal information, work information, contact information, and then yung payment account information. Click lang po natin tong loan now sa baba para sunod-sunod yung application natin dito. So here po is the identity authentication. So we need to provide our ID, front of ID card. Kailangan po natin picturean. Well, ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require po nila. So, kahit isa lang po dito, pinilang po tayo. May mga other options naman sila dito. Then, right after that, picturean ko lang yung aking ID. And then, once po na mapicturean ko yung aking ID, no, mag-auto-fill up po yung aking info like my name, my ID number, my date of birth. So, I confirm ko lang po ito kung ito ay tama. And then, babalik tayo sa identity authentication, which is after the ID details is my facial recognition na. So, magsa-selfie lang po tayo dito and then right after that, isubmit lang natin. And then next po is the personal information. So we need to fill up our personal details here. And then right after that is the work information, of course. So hinihingi po yung aking company name. Sinabi ko po na none. And then dito po sa profession na kahit ba students yung ilagay mo or unemployed ka or housewife ka, you need to provide your work information po din like your company name, company address, yung mga ganun po monthly income. So kahit anong choice mo dito, magpo-provide ka ng mga ganun pa ding detalye kasi nagre-require sila nun. Well, after filling of the work information, so proceed po tayo sa contact information. So here po nagre-require po sila ng 5 contact person. So magdadirect po siya sa ating phone book
list. Kaya we must be ready always. Then right after po na mapunan po natin ito, so next po tayo, which is the payment account information na. Dito sa payment account information, may dalawang option siya. As usual, e-wallet or the bank account. But as usual then, kapag mga ganitong mga loan up, hindi ako nagbibigay ng bank account information ko. So dito tayo sa e-wallet. Ang dami kong e-wallet, and gusto ko mas medyo secured yung account ko. And after providing the payment account information, no, so next tayo, which is here po, clearly, hindi na po si Cashspring Loan Up ito. Ang pangalan na po ng loan up na ito ay si Bilis Pera Loan Up. So grabe no, nakailang feature na ako ng iba't ibang bagong mga loan up. And at the end of the loan application, lilitaw at lilitaw kung ano talaga ang pangalan ng loan up na ina-applyan natin. But anyways, meron nga po pala siyang loan offer sa akin na hindi pinag-isipan, system generated, and approve na approve agad yung loan offer natin dito. Which is binigyan po nila ako ng 3,000 pesos payable for 7 days to pay only. So usually ganun talaga itong mga bagong loan up, 7 days ng pa 7 days. Well, ang matatanggap ko na lang daw po is 1,800 pesos. Grabe, no? And then yung processing fee ko, 1,001 pesos, interest 19 pesos, risk control service fee, 180 pesos. So pag itotal po natin itong processing fee, interest fee, at saka yung service fee po niya, aabot po siya ng 1,200 pesos. Kaya nga po binabawas na yun sa loan amount natin or sa loan offer natin. Kaya po ang matatanggap ko po na lang is 1,800 pesos. Grabe na ang taas ng interest rate niya pag pinagsama-sama natin ang mga fees na ito. Imagine that ha, 1,800 na yung marireceive mo sa 3,000 pesos. Payable for 7 days to pay lang. Ang iksi, diba, ng duration. So lumalabas po na 40% of the effective interest rate yung binabawas po nila dito sa ating loan offer po na 3,000. So, payag ka kung ganun kataas yung interest rate niya in a whole. Well, it's up to you pa din naman. At least, na-share ko siya sa inyo. Naging aware kayo dito. Alam nyo na yung application process. So, kung gusto nyo pa rin i-try, it's up to you, but I warn you, dapat ready rin kayo na sa magiging outcome nito. Baka kapag hindi nyo kasi mabayaran, baka magkaroon po ng mga harassment na naman po sa mga ganito. Kasi common to common talaga to ngayon guys. Kaya mag-ingat po talaga kayo. Pag-isipan nyo pong mabuti bago nyo po i-grab. But anyway, sino po ang nakatry dito? Kay Cashspring or kay Bilis Pera Loan Up na lang. Kasi parang iisa lang talaga sila. Well, back to their commercial ads no, na nakita ko sa aking FB feed. Ang layo, day! Ang layo! 30,000 yung halaga ng pautang talaga yun. And then yung mga projected loan amount tsaka repayment niya dito, ang layo talaga sa katotohanan. Nakita nyo naman. Clearly, marketing strategy lang po talaga nila ito para mapadownload tayo sa app. Maika-try po natin. But anyways, kung gusto po natin ma-delete yung ating account, dito punta lang tayo sa ating settings na di-delete po siya. At ma-delete ko na rin po yung sa akin kasi hindi naman po ako interesadong mag-loan dito. Well, anyways, guys, you can comment down below naman kung meron kayong mga bagong loan up po, mga loan up po na hindi pa po natin na-feature po sa channel na ito. I will try my very best na para ma-feature yan. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you po for watching this video. Bye!